In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Ghost. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Let us pray for our Sovereign Pontiff, Pope Francis. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Let us pray. O God, the Shepherd and Guide of all the faithful, look with favor on thy servant Francisco, whom thou hast been pleased to place as pastor over thy church. Grant him, we entreat thee, to help by word and example those over whom he rules, so that together with the flock entrusted to him, he may reach eternal life. Through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse, especially the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Saint Joseph, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Athanasius, pray for us. Saint Pius X, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito man pong init ang ating programa sa TV Apulia.com na pinungunahan po ang Daily Catholic Apologists International. Sir R.J. Seno, samahan niyo po ako sa maikling oras, maikling na panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may koneksyon po sa atin pong pananampalatayang Katolika. Live po tayo sa atin pong tatlong main social media sites. Ang atin pong RJ Roland Sanders Second TV Apulia.com page, and sa ating dalawang YouTube channels, Daily Catholic Apologists International and RJ Sanders Second TV. So hindi po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Roland Sanders Second TV Apulia.com page, Kuya Apologists TV page, and RJ's Vlogka 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Daily Catholic Apologists International Official, RJ Sanders Second TV, Kuya Apologists TV, and Barrio Kawayan Religious sa Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And ayun, magpapasalamat po muna po ako sa mga kapatid po mga Katoliko na always pong tumutulong at sumusuporta sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa po ito until now, and ito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo. Bakit po? Kasi itong programang ito mga sir, mga ma'am, ay
Nangangailangan po ito sa tulong at suporta po ninyo. Wala po kami magagawa rito kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, ayun, na pwede nyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung pagpadala po ninyo. And at the same time, pwede nyo po kaming i-contact sa 0939-3527-884, 0939-3527-884 kung gusto po ninyo na makontak po tayo and yung sa account po natin, online account po natin, yan po, 0939-3527-884. Okay, so ngayon mga sir mga ma'am, kasi recorded po ito, even naka-premiere po siya, naka-live po siya, recorded lang po ito. Bakit po? Kasi meron po tayong importanteng nilakad po sa ngayon po mga sir. So kaya nga po yon, nag-record po tayo ahead sa atin pong program para at least hindi po mawala yung programa po natin na daily. Yung daily po natin na program 6 p.m. to 7 p.m. Pero hindi lang po tayo, yung program po natin hindi po mataas po sa ngayon. Bakit po? Ayun, meron po tayong aasikasuhin po ngayon eh. So, yun, pasensya na po mga sir. This coming November 16, 17, nandyan po tayo sa Pagadian City. 16 po, dyan po tayo sa Taclobo stage po dyan sa Pagadian City or sa park po ninyo. So, nandyan po tayo at magkakandak po tayo ng Grand Catholic Religious Symposium dyan po sa lugar po ninyo. And pagka tinatawag na pagka Sunday, so pupunta po tayo sa part I think parang province or municipality diyan sa Pagadian. Yun, magwi-witness po tayo ng debate with Sir Ramil Iyala. So abangan niyo po ako diyan mga sir at saka mga ma'am. Okay, so ngayon ang topic po natin mga sir, mga ma'am, ito pong talagang matitigas po yung kokote ng ating mga kaibigan mga sulpot. So ang mga sulpot ating kaibigan talagang ang titigas na mga kokote, especially po itong Seventh-day Adventist. Actually, yung mga presentations po natin concerning the law of the Sabbath or yung tinatawag na Ten Commandments, i-present na po natin. Pero ang problema, ito mga kaibigan po natin mga sulpot na nagko-comment po sa ating comment section, until now, hindi pa rin po maintindihan eh. Hindi pa rin po nakakaintindi sa tinatawag na background presentation, theological, historical, cultural presentations concerning sa law of the Sabbath or itong tinatawag na Ten Commandments. So ngayon, uulitin na naman po natin ito para at least maintindihan po ng mga kaibigan po ng mga sulpot at particularly itong mga fake Sabatarian, itong mga fake Sabadista, fake na mga Sabadista. Maintindihan po nila na bakit po tayo hindi sumusunod sa implementation po ng mga Hudyo concerning the Sabbath. Ito po kasi mga sir, mga ma'am ha. Ang 10 utos po kasi, batas po yan na ibinigay ng Panginoong Diyos sa tao. Wala po tayong tutol po dyan. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang itinuturo po niya, itong 10 utos, galing po ito sa Diyos at ibinigay po niya pinakauna sa mga Israelita. Siyempre, batas po ito, itong batas na ito, meron po siyang jurisdiction, kumbaga. So kung sino yung binigyan ng batas na ito, so ang jurisdiction nandoon din po. Siyempre, batas po siya, di ba? Kagaya po sa atin. Meron po tayong Philippine Constitution. So itong Philippine Constitution, ang jurisdiction po niya para po sa mga Filipino. Meron pong American Constitution o para po sa mga Amerikano. So yan po yung tinutukoy ko po. So ibig sabihin, kung sino po yung binigyan ng utos, ang jurisdiction nandoon din po sa kanila. Yon. Siyempre, utos po yon. So ibig sabihin, kailangan magpa-function ang tatlong sangay ng tinatawag na opisina, kung baga, sa isang society or sa isang community. Ano po yung tatlong sangay po diyan at ano po yung tatlong dapat na office, kung baga, kung meron pong tinatawag na batas. Syempre, pinaka number one, yung legislative part ng tinatawag na gobyerno. So sila po yung gagawa ng tinatawag na batas or mag-i-implement or hindi, sila po yung gagawa ng mga ordinances to support the basic law or itong tinatawag na pundasyon ng batas, itong tinatawag na Ten Commandments. So, legislative. Number two, itong judiciary. Siya po yung interpreter of the law. So, pag meron pong batas, meron pong interpreter sa tinatawag na batas. Hindi po pwede na mag-i-exist po yung batas kung wala po yung interpreter. Kung sa secular
presentation, yung interpreter, yan po yung Supreme Court. Diba? Sa atin sa Pilipinas, siya po yung mag-i-interpret ng batas. Hindi po pwede kahit na sino na siya po yung mag-i-interpret. Pwede po, ano po yan natin yan eh, tinatawag na right po natin yan eh. Meron po tayong sariling interpretation, opinion po natin, pero hindi po yung final. Bakit po? Kasi meron pong official interpreter ng batas. And sa Pilipinas, yan po yung tinatawag na Supreme Court. And number 3, yung mag-i-execute, mag-i-implement ng batas, yung ehekutibo po natin. Dito sa Pilipinas, for example, siya po yung mag-i-execute ng batas. So, yan po yung tatlong sangay ng tinatawag ng serve in the service of the law, kumbaga. Yan po yung dapat exist dito. So, ngayon, balik po tayo sa biblical law, itong biblical commandment, itong the Ten Commandments, itong Decalogue, kumbaga. So, nang ibinigay ng Panginoong Diyos ang batas, ang tatlong sangay ng komunidad na mangangasiwa sa batas ng ito at that time implemented na rin po. So, siyempre, ang jurisdiction of the law para doon sa tinatawag ng mga Hudyo at sa mga taong naniniwala sa tinatawag ng mga Hudyo, so ayun, sakop po sila ng batas. Nang dahil sakop po sila ng batas, meron pong tinatawag na gagawa ng mga ordinansa or implementing rules. Kumbaga, kung paano nila ini-implement yung tinatawag na 10 utos. Kaya nga po, from 10 commandments, umabot po ng not less than 600 ordinances ang i-create ng mga Hudyo. Bakit po? Kasi sila po yung may authority. Sila po yung may authority to implement that law. Kasi sila po yung binigyan eh. Ang jurisdiction nandoon po sa kanila. Number 2, meron silang interpreter of the law. Ang interpreter of the law po nila, pinakasikat po dyan sa kultura, sa tradisyon po ng mga Hudyo, yung mga Pharisees. Sila po yung interpreter ng batas. Included na po dyan yung divine law, yung 10 commandments. So sila po yung interpreter. Sila po yung merong alam. Mas merong alam concerning sa batas na ibinigay ng Panginoong Diyos. The number 3, meron pong execution. Kaya nga po noon, di ba, kung makikita po natin, kung babasahin po natin yung banal na kasulatan, ang sino mang hindi makakasunod sa batas na ibinigay ng Panginoong Diyos sa panahon po nila, meron pong mga executor. Diba? O, yung sino po yung mga executor? Di syempre, bilong din po sa community po nila. So, existido po yan nang ibinigay po ng Panginoong Diyos ng yung 10 Commandments. So, ngayon, itong 10 Commandments na ito, kasali na po dyan, appeal naman, kasali na po dyan yung tinatawag na the law of the Sabbath, yung Exodus chapter 20 verse 8. So ngayon, nandyan po yung the law of the Sabbath, so syempre merong interpreter. Sino po yung interpreter of the law? Syempre yung mga Hudyo. Sino po yung legislative na gagawa ng implementing rules and regulations? Mga Hudyo din po. Then sino po yung mag-execute? Mga Hudyo din po. So, nang ibinigay ng Panginoong Diyos ang batas, ang nangangasiwa sa batas na ito, yung relihiyong Judaism. Yan. Yan po mga sir ha. Sana maintindihan po ng mga sulpot at yung mga kaibigan ha. Itong presentation po natin. So, ang Judaism, sila po yung nangangasiwa sa batas na ibinigay po ng Panginoong Diyos sa tao. So sila po yung mag-i-implement sa batas na ito. Ngayon, kung titignan po natin yung kasaysayan ng banal na kasulatan, yung kasaysayan ng unang bayan ng Panginoong Diyos, hindi po na na-implement ng tama yung batas ng Panginoong Diyos eh. Bakit po? Doon pa lang sa mga ordinances po nila, talagang physical, external po yung interpretation po nila. Kaya nga po, dumating ang ating Panginoong Kristo para ipaintindi po sa kanila kung ano po yung tamang pagkaintindi concerning sa batas na ibinigay ng Panginoong Diyos po sa kanila. So dumating ang Panginoong Kristo, sabi ng Panginoon, pumarito ako, hindi para sirain ang batas, hindi para sirain yung kautosan, kung hindi, yun i-implement ko ito. Yan po yung sinabi ng Panginoong Kristo. So ngayon, kung makikita po natin, ang implementation, perfect implementation of the law, nandyan na po sa ating Panginoong Kristo. So ibig sabihin, yung mga ordinances
Yung mga ordinansang i-create po ng mga Hudyo sa interpretation po nila sa 10 utos, paso na po yun lahat. Paso na po yun lahat. Bakit po? Kasi, ayun, nandyan na po yung final interpreter. And at the same time, meron po siyang kapangyarihan to amend. Hindi lang po yung mga ordinances, even yung tinatawag na Ten Commandments. Bakit po? Kasi siya po yung siya po yung nag-promulgate ng batas eh. Diba? Siyempre, ang Panginoong Diyos ang nag-promulgate ng batas. Ang 10 utos, si Panginoong Kristo, Diyos po siya. So therefore, siya po yung promulgator ng 10 utos. So ngayon, kung siya po yung promulgator ng tinatawag na 10 utos, so siya po yung may kapangyarihan to amend that law. Diba? Siya po yung may kapangyarihan to amend that law kasi Diyos po siya eh. Walang kahit na sinong tao na pwede makapag-amend sa batas na yun o pwede maka-change sa batas na yun maliban lamang sa promulgator ng batas na ito. O for example, bibigyan naman po kayo ng example. Sa Pilipinas, sino po ba ang dapat mag-amend ng batas po natin? Ang mga Amerikano? Hindi. Ang pwede mag-amend sa batas po natin, yun nag-promulgate sa batas natin. Sino po? Yung mga Filipino. Same din po sa batas, yung 10 utos. Ang merong kapangyarihan na mag-amend sa batas na ibinigay niya sa tao, kung ang Diyos yung nagbigay, ang Diyos din po ang may kapangyarihan magbigay or mag-amend sa batas na kanyang ibinigay sa tao. So ngayon, nandyan na po ang Panginoong Jesucristo. May kapangyarihan po ba siyang mag-amend sa batas? Yes. May mabasa po ba tayong inamend po niya yung batas? Yes. Diba? Kung mabasa niyo po ito ng kasulatan sa mga ebanghilista, 10 utos ginawa po niyang Ginawa po niyang tinatawag na dalawa. Diba? 10 utos ginawang dalawa. Sabi niya, lahat ng mga utos, ayun, nabilong sa 2 utos na ito. Ito yung pinaka-importante. Bakit hindi inatake ng mga Seventh-day Adventists ng ating Panginoong Jesucristo? Klaro-klaro po yun. Wala na pong binanggit doon na araw ng Sabat. Wala na po eh. Bakit po? Kasi siya po yung Diyos na may kapangyarihan to amend that law. Siya po yung may kapangyarihan. So ngayon, ang Panginoong Jesucristo, meron po siyang kapangyarihan to amend that law. Kaya nga po, ang kaso po niya sa harap o sa mata ng gobyerno ng mga Hudyo at sa mata ng gobyerno ng mga Romano, rebellion. Bakit po? Kasi change po niya yung batas eh. Na para sa mga Hudyo na ang makapag-change lang po niyan ang Panginoong Diyos. Yan po. So ngayon, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, existido po yung batas ng Sabat. Focus po tayo sa batas po ng Sabat. Existido po yung batas ng Sabat at yan po yung sinusunod ng Judaism. Yung mga Hudyo, yung relihiyon ng mga Hudyo, yan po yung sinusunod ng Judaismo. Dahil yan po yung sinusunod ng Judaismo, so tinan ng Panginoong Jesucristo, sige, yung sinusunod ninyo, sige, mananatili yan sa inyo. Pero sa bayan na aking pinili, kasi natatagpo siya ng kanyang sariling iglesia eh. Yung batas ng Sabat na ito, meron ng new implementation. Nananatili po yung esensya po niya sa tinatawag na Sabat, mananatili po yun, pero ang implementation bago na po. Bakit po bago? Kasi bago na po yung bago na po yung tinatawag na nag-i-implement sa batas eh. Diba? According to St. Paul, kung papalitan yung pari, papalitan din po yung batas. So ngayon, pinalitan ang Panginoong ang mga pari po pinalitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, 'di ba? Hebrew chapter 3 verse 1, si Panginoong Jesucristo, siya po yung punong pari at apostol ng ating pananampalataya. At pagkatapos, nagbigay po siya ng utos at ang utos na ito same sa nature ng utos ng Old Testament, binuhisan po niya ng kanyang sariling dugo. So ibig sabihin, nakasilyo po 'yun. Nakasilyo po yung tinatawag na batas na 'yon. Nakasilyo sa pamamagitan po ng dugo po niya. Ngayon, itong Kristo na nagtatag ng kanyang iglesia, kung meron po siyang divine authority dahil Diyos po siya, siya din po nag-entrust din po ng divine authority sa iglesyang ito. Kaya nga po, sabi po niya kay St. Peter,
St. Matthew chapter 16 verse 19, whatsoever you shall bind, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. And St. Matthew chapter 18 verse 18, whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. So binigyan po niya ito ng tinatawag na kapangyarihan. Kaya nga po, before po siya umakyat doon sa langit, sabi po niya, ipinadala ako lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, ibinigay sa akin, ako'y nagpapadala sa inyo. So, ibig sabihin, itong unang iglesia na sinabihan po niya na magpatuloy at ituro ang ebanghelyo sa buong mundo, ibig sabihin, meron po silang divine authority. Itong divine na authority na ito, mai-implement po nila ito in the name of Christ. So ngayon, balik po tayo doon sa law of the Sabbath. Siyempre, ang implementation po ng mga Hudyo, pag sinasabing law of the Sabbath, yung law of the Sabbath, included na po dyan yung day. Yung araw, ika-7th day. Bakit po? Kasi ang interpretation po nila, according sa Exodus chapter 20 verse 8, mag-uumpisa ang counting of days, yung unang araw sa kanilang paggawa o sa kanilang pagtatrabaho. So ngayon, kung titignan po natin mga sir, mga ma'am, pagdating po sa tinatawag ng mga Kristiyano, ang unang araw ng pagtatrabaho ng mga Kristiyano ay araw ng Lunes po hindi po araw po ng Linggo. So kaya nga po, kung titignan po natin, ang counting of days po niya na makarating doon sa ika-7th day sa Christian worship. Sa Christian worship, yun. Mako-coincide po yan sa araw ng Linggo or sa Dies Domini or sa atin pa Sunday. Yan po. So ngayon, nang inimplement ng Panginoon sa Kristo ang bagong batas, ang bagong tinatawag na utos, paano ito ininterpret ng mga apostol? So kung titignan po natin, ang mga apostol po noon, nag-o-observe po sila ng Sabat, pero yung mga Sabadista, itinuturuan po nila, kino-convert po nila. So ibig sabihin, wala na po silang paniniwala, kumbaga, sa practice ng mga Hudyo to have a rest sa panahon po ng Sabat. Kasi tinuturuan na po nila kino-convert na po nila So ngayon, ano po bang araw yung official po nila na pagtitipon-tipon para magkaroon po sila ng tinatawag na Day of Worship? Christian Day of Worship kasi yung Sabbath po kasi, yan po yung Jewish Day of Worship. Sa atin, Christian Day of Worship. So, ano po yung araw po ba? Yung Christian Day of Worship ng mga apostol. Ang araw na yun, araw po ng Linggo. Bakit po? Kasi sa panahon na yan, ang Panginoong Jesucristo, yan po yung proclamation ng pagkapanalo po niya against sin. And remember, ang ating Panginoong Jesucristo, mga sir at saka mga ma'am, ang ating Panginoong Jesucristo, ano po siya? Siya po yung Lord of the Sabbath So, ibig sabihin, dapat meron po confirmation po sa kanya. Kinonfirm po niya ito Kaya nga po, nang sinamba po siya ng mga apostol sa araw po ng Linggo, hindi po niya sinalga. Hindi po niya inattempt to stop the action of the apostles to worship Him. Hindi po So, yan po yung confirmation kumbaga. And from the time, ang mga apostol, pag magtitipon-tipon po sila sa Christian celebration or Christian Day of Worship po nila, araw po ng Linggo. So, first century AD, araw ng Linggo, magkatipon-tipon sila, maggagawa po sila ng breaking of bread kasi meron pong tinatawag na unbloody sacrifice Magsasampa po sila facing the east rin, di ba? Then pagkatapos, meron po, every time na magbe-breaking of bread po sila, nasa ibabaw po sila ng puntod ng isang santo. Hindi po kagaya sa mga Sabadista Mga Sabadista ngayon ng mga peke, parang entertainment yung ginagawa nila. Hindi po. Hindi po ganyan yung mga apostol po noon. And even yung mga great historians, Christian historians, talagang ipipresent po nila na every Sunday, nagkakatipon-tipon po sila. Bakit po? Kasi yan po yung panahon na magsasamba po sila. So, first century, second century, meron pong testimony si Saint Justin the Martyr na every Sunday magsasamba sila sa Panginoong Jesucristo. Third century, same. Meron din pong mga fathers po noon na nagwi-witness na before Constantine, nandyan na po yung tinatawag na
pagsamba po nila sa Panginoong Jesucristo, araw po ng linggo. The question, bakit na, ibig sabihin, na-stop na po yung araw po ng Sabat na araw na yung ikapitong araw sa panahon po ng mga Kristiyano. Sa mga Hudyo na natili po sila. Pero sa mga Kristiyano, hindi po yung pwedeng. Yan po yung i-implement po nila. Bakit po? Kasi hindi naman po Jewish religion yung inaaniban ng mga apostol eh. Ang inaaniban ng mga apostol, yung iglesyang bagong tatag ng ating Panginoong Jesucristo. At yan po yung sinusunod ng mga na-convert na mga Hudyo at mga hindi Hudyo. So, yan po. So ngayon, na-continue po ba yung araw po ng Sabat? Yes. Sa new interpretation, sa new law. At ang interpreter ng batas na ito na ibinigay ng Panginoong Jesucristo ay ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kasi siya po yung iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. So ngayon, sasabihin po nila, ay, ang mga Katoliko mali kasi hindi na sinusunod yung utos ng Panginoong Diyos. Tanong, kasi merong utos eh. Sino yung implementor ng batas? Seventh-day Adventist? Hindi. Kasi ang Seventh-day Adventist, nagbabasa lang po sila eh. Yung pagbabasa po nila, pag Bible study po nila, hindi po yung pwedeng basihan na magiging otoridad na po sila to implement the law of the Sabbath. Hindi po. Hindi po mga sir, mga ma'am. Hindi po yung pwede kasi ang Seventh-day Adventist tatag po ng mga Amerikano yan eh. Wala po yung koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo. So, kaya nga po, mga sir, mga ma'am, kaya wag po tayong magpalin lang. Kaya nga po talaga nauumay po ako sa ginagawa po nila. Hindi kayo sumusunod sa utos kasi tradisyon yung mga sinusunod ninyo. Hindi nila alam na yung tinatawag na araw ng Sabat, product din po yung tradisyon. Produkto din po yung tradisyon. Diba? So, mahirap po kasi yung mahirap po kasi yung mga tinatawag na mga nagbabasa lang pagkatapos walang alam sa kasaysayan sa mga binabasa po nila. Yan po yung problema po nila eh. So again mga sir, mga mama, so again pag sinasabi merong batas, merong implementer of that batas. Yung implementer na yon, binigyan po yan ng authority ng Panginoong Diyos to implement His law. Sa Old Testament, ang Judaism. Sa New Testament, ang Roman Catholic Church. Hindi po Seventh-day Adventist. Kasi ang Seventh-day Adventist, bungal lang po sa pagkapalpak ni William Miller. Then pagkatapos, yung tinatawag lang Sabbath keeping po nila, resulta lamang po yun sa influence ng isang Seventh-day Baptist pastor na naka-influence kay Joseph Bates to adapt din po the practice of itong tinatawag na pangingilin po nila sa araw daw po ng Sabado. Actually, hindi po yan hindi po yung Sabat yung ginagawa po nila eh. Ang ginagawa po nila parang party-party. Hindi po yung Sabbath eh. Kasi yung Sabbath po kasi sa mga Hudyo talagang 24 hours po yung sineselebrate po yan. Hindi po half day. Hindi po half day. So, yan po mga sir So, itong 70 Adventist po ngayon, mga peke po yan sila lahat. Mga peke na Sabbath keeper. Peke po yan lahat. Ang totoong Sabbath keeper ay yung mga Hudyo. And ang religion po nila, Judaism. Tayo, Sabbath keeper po tayo, pero sa new law. At yung Sabbath po natin, yan po yung first day of the week na tinatawag pong the Lord's Day. Di lang po simpleng ginawa pong holy ng Panginoong Diyos. Hindi lang po ganyan yun eh. Ang Panginoong Jesucristo, Lord's Day nga. So ibig sabihin, yung pinakamataas po yan sa lahat ng mga araw. Araw po yan ng Panginoon. So yan po mga sir, mga sana maintindihan po ng mga kaibigan po ng mga sutot kasi ang titigas ng mga kukote. Okay? So yan lang po muna mga sir, mga ma'am, and hindi po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolan Sandro Second TV, Apolya.com page, Kuya Apollo TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. At also, sa atin po mga channels, hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apology International Official, RJ Sandro Second TV, Kuya Apology TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chat, and super thanks. And sa lahat ng mga Katoliko na gusto pong tumulong sa program po natin, pwede po niyong ipadala ang tulong at suporta po niyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers 093935278884 sa ating ano ba yan? Parang electronic account natin. 'Yon. Hindi ko po pwedeng ibigkas yung
Yung ano po kasi bawal po yan eh. So yun, pwede po yung ipadala sa 0939352788 and also pwede po kaming i-message sa atin pong page kung by remittance po yung padala po ninyo. At maraming salamat po. So inimpisan po natin itong programang ito sa pamamagitan po ng dasal. Tatapusin po itong programang ito sa pamamagitan din po ng dasal. Inumin ni Pater et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to thee, special the Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of the Father, et Filii, et Spiritui Sancti. Amen. Sa kala po na buong pwersa ng TV Apulia.argumento na pinangunahan po ng Catholic Apology International, sa makasamaan ko po sa LCA, sa lahat po ng mga Katolikong sumusubaybay, tumutulong at sumusuporta sa programa po ito. Ito po yung lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolika Sir Ardeseno. Pansamantala magpapalam po siya magsasabing Ecclesiam Sera Vire et Fidem Catholicam Defenderi. Magandang gabi po siyang lahat. Ave Maria, Viva Cristo Rey.